Master Jet ask lang po regarding policy loan, salary deduction po ba siya? Yung policy loan ng GSIS ay dalawa po, no, yung option natin dyan. Pwede po siya salary deduction, pwede rin naman po na hindi. The moment po na mag-apply kayo, meron pong parte doon na maglalagay ka ng inyo pong magiging deduction coming from your salary. So kung maglagay ka po ng 50 pesos, 100 or 200, 500, kung magkano po yung ilalagay mo doon, yun po yung magiging part ng billing ni GSIS sa inyo na siya po magiging deduction galing po sa sahod ninyo kung naglalagay po kayo ng halaga doon. Yung sa akin po ay hindi po ako naglagay ng amount of deduction. Hinayaan ko na lamang po yung zero na nandoon po. So ibig sabihin yan, wala po magiging deduction from my salary na intended for my policy loan. So paano ko po ba mababayaran yung policy loan pag ganun? Ang mangyayari ay pwede ako magbayad through GSIS Touch. No? Meron pong maraming options doon. Pwede po magbayad through our land bank account. Pwede rin sa Maya, sa GCash. Yung mga options na yun na makapagbayad ka sa policy loan kahit hindi naman nagdeduct sa sahod mo. So kung may extra pera or may naitabi ka intended for payment, pwede mong ibayad online. Nasa bahay ka lang, makakapagbayad ka. Mga 3 working days makikita mo nag-reflect na siya sa loan mo at nakadeduct na doon sa balance. So ganun po yung option doon. So, pwede siya na hindi salary deduction, pwede rin naman po na salary deduction. So, yun po yung atin pong pwedeng magiging option the moment na mag-apply tayo sa policy loan ng GSIS. So, bakit nga po pwedeng walang deduction doon sa sahod? Kasi meron na po siyang parang collateral yung policy loan natin. Yung policy natin with the GSIS, merong portion doon na binabalik po sa atin. Yun po yung mga accumulated value niya from time to time. Every time na magre-remit yung agency, tumataas yung accumulated value na yan. Makukuha po natin yan the moment na tayo po ay mag-separate na from the service. So yung portion na yan na intended para sa atin, may 90% dyan na pwede nating ma-loan through policy loan. So, ganun po kasi yung setup. So, kung hindi po natin bayaran yung policy loan, of course, automatic siya na ma-deduct doon po sa kanya pong accumulated value o kaya ay termination value the moment na tayo po ay mag-separate na sa agency. So, huwag ka na mag-expect na may matatanggap ka pa kung hindi ka nagbabayad ng policy loan mo coming from that policy po. So, mas maganda pa rin naman na mayroon tayong pambayad o babayaran natin monthly kahit maliit po, kahit pang interest lang, no, para hindi po lolobo yung loan na yon kasi meron po siyang 8% na interest in 1 year compounded annually.